dati wala pa tong MRT na to. Napaka malawak, maluwag. Okay. Dati nagbabas lang kami. Wala pang, let's say, from galing Guadalupe, papuntang Baclaran. Nung 7 years old until nag-high school ako, wala pang 30 minutes. Ngayon? Ngayon, every time, traffic. Everywhere, traffic. Pero hindi ko naman masisisi kasi hindi ko rin alam yung yung ulo-dulo. Whether it's discipline or politics. EDSA is our main artery. It could make or break us in terms of pollution, in terms of economy, in terms of our utilization of time. "31 kilometers yan, and it's right in the middle of the metropolis. So lahat talaga nakatuon ang pansin dyan sa EDSA. Pagka nagkabara yung EDSA, you practically choke the whole metropolis. That's how important it is. Mula Navotas hanggang rotonda ng SM Mall of Asia, tuhog ng EDSA o C4 ang Pasay, Makati, Mandaluyong, Quezon City at Caloocan. Isa sa pinakamalapad nating kalsada, ang 10 lane ng EDSA ay parang maliit na mundo natin. Ang lahat ng nakikita, nababasa, at nangyayari ay masasabing Pinoy na Pinoy. Hindi ka Pinoy kung hindi mo alam ang EDSA. It's a microcosm. Ito po ang nagpapakita ng kagandahan at minsan naman po yung hindi kagandahang aspeto ng ating lipunan. Yung walang disiplina. Kita natin sa pagmamaneho. Halimbawa, kanya katulad doon, no U-turn ng, ang tawag dito? Kung ba mag-U-turn? Oo. Tapos, Bawal. bawal, oo. Oo. U-turn pa rin sila. Oo. Marami pang madali. Oo. Kasi nga po, ayun, puro sa disgrasya, maraming nabubugo, maraming balita na nangyayari na disgrasya. It is not safe for pedestrians. Marami ho bang namamatay sa EDSA? A bigger number, I believe, are deaths of pedestrians. Precisely kasi, yung mga sidewalk, wala na, no? So yung mga pasahero, yung mga tao lumalakad sa kalye, so they're very exposed to accidents, no? Ang mga sementadong harang sa EDSA ang pangdisiplina raw ng mga driver. We want to discipline the drivers. Kita mo yung mga road barriers natin, delineators, solid concrete, no? Pag tumama ka dyan, patay ka riyan, no? Okay. Other countries, they use softer barriers, no? Parang reminder lang. Pero dito mukhang hindi ubra yung soft barriers. Yung mga cones lang. Wala, sasagasaan yun. Sasagasaan lang yun. Pero may pambawi rin naman ang ganitong eksena sa EDSA. Makikita rin natin yung mga kababayan natin nagsusumikap. Nakikita niyo po yung ating mga sidewalk vendors sa Cubao. Nakikita niyo po yung mga galing ng lalawigan na bumababa sa mga bus terminals natin. Naghahanap ng mga bagong oportunidad sa Kalakhang, Maynila. Nakikita niyo po yung pagsusumikap ng ating mga kababayan. Lahat po yan, dumadaloy po sa EDSA yan eh. Sa bilang ng MMDA, higit 320,000 na sasakyan ang naggigit-gitan sa 23 kilometro ng EDSA sa araw-araw. Kung Kapaskuhan, halos 40,000 sasakyan pa ang makikisiksik sa pinaka-busy nating highway. Isang showroom ng mga sasakyan ang kahabaan ng EDSA. Ang luma at karag-karag, kasabay sa daan ng magagara at mamahaling kotse. Ang walang sasakyan, marami naman pwedeng pagpilian: bus, jeep, taxi, FX at MRT. Kung MRT pa lang ang pagbabasehan,
Nakakalula na ang dami ng taong dumadaan sa EDSA. Halos kalahating milyon ang nagsisiksikan sa MRT araw-araw kahit 350,000 lang ang kapasidad nito. At kapag dagsa ang pasahero, para na itong lata ng sardinas na sasabog, umaabot ng 530,000 ang sakay. Walang naiit sa puwera sa EDSA, kaya pwede itong sukatan ng antas sa lipunan. Nakita rin natin yung gap, yung societal gap, yung pagitan. Nakikita mo yung gumagamit ng mass transit kahit kulang-kulang. Nakikita niyo yung magagarang subdivisions dito. Lalampas lang kayo ng Pasig River o sa ilalim ng tulay, makikita mo yung formal settlements po natin. So, in a way, nagre-reflect po sa ating lipunan. Kumporme sa tumitingin, iba-iba ang mensahe sa EDSA. Yan yung tinatawag naming planner's nightmare. Ano ba ang nakikita sa EDSA kundi gulo? Kaya nga. Kundi yung walang disiplina, magulo. Isa pa yung billboards, yung blight na tinatawag nila. Walang control din yon dahil naghahanap lang ng opportunity yung mga nag-advertise. Binibigyan na naman ng mga individual LGU dahil kailangan kumita sila. Okay. So, opportunistic, no discipline, no coordination. Yet every day, ginagamit natin yung EDSA. Lahat po nung sinasabi nila tama. Para yung elephant na hinawakan mo sa tenga, sa buntot. Elepante pa rin. Elepante pa rin yun. Nang planuhin at umpisahan daw ang EDSA noong 1939, pang-shortcut o iwas traffic lang sa Maynila ang lansangan. As Quezon City grew and as the environs grew, naging hindi na siya circumferential pero gitna na ng Manila, gitna ng Metro Manila. Ano yung original plan sa pag-develop nung EDSA mismo? Decongestion ng Metro Manila. Decongestion. Pero opposite yata ang nangyari. Well, oo nga, medyo hindi na plano, hindi siguro pinaplano. Araw hindi pa ito ano pa ito, Highway 54 pa ito. Kung ano natatandaan nyo ng panahon na yun? Puro talahib pa ito nung araw Ay, bata pa ako noon. Siguro mga 8 to 9 years ako. Dahil mga 1958, ganyan. Ito mga skyway, yung mga building. Kailan lang panahon ni Marcos na rin. Ano mas gusto nyo? Yung panahon ng talahib o yung panahon ngayon? Yung araw na sariwa ang hangin, okay din yung araw. Hindi katulad ngayon, polluted. Kaya kung pagbabasihan, conforme sa tao. Kasi kung kumikita ka, okay ka sa ganito. Pero kung hindi naman, mas gusto mo pa yung dati. Ngayon, maraming naghihirap. Unang pangalan before the war, 19 de Junio. Bakit? Birthday ni Rizal. Very nationalistic mga tao noon. Ginawa lang yan nung panahon ng Amerikano. May maliliit pero hiwa-hiwalay na kalye raw noon. Bininyagan daw ito ni Pangulong Manuel L. Quezon na 19 de Junio nang ipinagdugtong-dugtong ang mga kalye papunta sa bagong syudad na ipinangalan sa kanya. 2-lane, eventually naging asfalto. Pero ang dinugtong niya, yung Pasay at saka yung Makati, kung saan naroon yung unang, one of the first, actually dalawang airport, yung civilian airport, yung Nielsen Field, yung kung yung Makati. Yeah. Tapos sa dulo, sa may Caloocan, yung Grace Park. Yan ang mga kinakabit ng kalye na to, yung 19 de Junio.
Ang EDSA ay bunga raw ng plano ng Commonwealth Government para sa Maynila at Quezon City. Anong panahon ng Amerikano, napansin nila na ang Maynila ay sikip na. Ang sentro ng Maynila, dati Intramuros, tapos lumabas na tayo, nagkaroon ng Quiapo, nagkaroon ng Escolta. Nakaisip sila na gumawa ng isa pang siyudad na magiging sentro ng Pilipinas. Naging capital nga natin yan Quezon City. Gumawa sila ng circumferential road kasi masyadong masikip na sa Manila yung panahon na yun. Kailangan i-diffuse yung traffic, i-diffuse yung tao. Tsaka at that time, parang nililipat din nila yung ibang mga offices at yung ibang mga bahay sa labas ng Maynila. Talagang lumilipat na yung ibang mayayaman at yung ibang government offices dito sa Quezon City. Ano yung population natin noon, yung panahon na yun? Noong 1941, yung population ng Manila was about 700,000. Masikip na yon at that time. Sa plano at disenyo ng mga Amerikano noong 1941, ang EDSA o Route 54 noon ay 28 kilometers lang. Nagsisimula ito sa Route 1, ang kasalukuyang Rojas Boulevard, at nagtatapos sa Navotas. Paikot ito ng Maynila at mga karatig bayan. So malaki ang highway na yan, 6 meters. 6 meters ang bawat ano. Pati yung gitna, 12 meters. Yung gitna lang So 12 plus 12, 24. Tapos yung sidewalk, may mga puno pa yan. Lalagyan ng puno yan. So ganun kaganda ang plano ng mga Amerikano. Mga wide avenues talaga na walang traffic. Ano sana yung gustong gawin ng gobyerno noong panahon na yon? Nagplano na sila ng expansion area. Marami ng lugar na tumaas na yung presyo ng lupa at hindi ma-consolidate ng government, hindi na maitayo yung mga gusali ng gobyerno. So sabi nila, maghanap tayo ng bagong lugar na pwedeng pagtayuan ng center of government. Sa pagpili ng bagong sentro ng gobyerno, may isang mahigpit na limitasyon ang Commonwealth. Ang hinahanap nila ay yung isang lugar na pwede nilang bilhin na 15 kilometers lang mula sa lumang center ng Manila. 15 kilometers para malapit sa Manila at lampas ng kakayanang artillery cell mula sa battleship kung may mag-invade na ng Manila. Yung distansya ng abot ng artillery cell is 15 kilometers. Bakit 15? Yan yung technology at the time. I see. Aabot lang yung shell ng 15 kilometers. Of course, hindi nila naisip na may aeroplano. Kasi wala pang mga bomber noon. So yan ang sinasabi, ang limitation nila, 15 kilometers. At eventually, nakahanap sila ng lupa. Yan ang naging Quezon City. 5 centavos per square meter ang lupa noon. Malaking bahagi raw ng Quezon City, ang Diliman Estate na humigit kumulang 15,000 ektarya ay nabili sa mga Tuazon, ang lola ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Ang halos 500 ektarya na kinatitirikan ng UP ay donasyon ng mga Tuazon. Hindi gobyerno ang may-ari ng lupain na yon? Hindi. Ang istorya niyan, nung nag-take over ang Amerikano, binili nila yung mga friar lands at ibenta. Ang may kakayanan lang naman ng noon at nung early 1900s yung mga mayayaman at sila ang bumili. Yung mga mayayaman na to yung mga nanggaling sa upper class o kaya yung mga merchant, yung Chinese na Filipino-Chinese merchants. Kagaya ng mga Tuazon. Sila ang bumili ng mga lupain kasi alam nila yan ang basis ng wealth. Sa master plan ng Quezon City, bahagi ang EDSA sa quadrangle sa pusod ng bagong syudad kung saan itatayo ang mga gusali ng gobyerno. Kung nasunod yung plano ng Quezon City, yung elliptical, yan yung center ng government. Yung Central Park ay bound by yung 4 na kalina, North Avenue, South Avenue, East Avenue, and West Avenue. Total of 400 hectares of parkland. Bisected by Quezon Avenue and EDSA o 19 yun. Wow. Tapos yung mga residential developments para sa mga civil servants para malapit sila sa center ng government nandun sa mga teachers village sa mga projects 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang Quezon Avenue ang pinaka-importanteng daan. Yung commercial establishments dapat
itinayo mula sa Manila papunta sa Quezon City on both sides of Quezon Avenue, not on EDSA. Ang EDSA ay connector lang. Yung elliptical, kaya ganun kalaki yon, doon itatayo yung Kongreso ng bagong Republika ng Pilipinas na pinangako ng mga Amerikano noong 1946. Ang bagong Malacanang ay dapat sa kinatitirikan ngayon ng Veterans Memorial Hospital. Ang Philam Life Homes, pati ang lugar kung saan nagtayuan ang mga istasyon ng telebisyon, ay isang malaking park sana. Malinaw na malinaw daw ang mga orihinal na plano. Balak nila yung major economic activity, yung mga commercial buildings at lahat nasa center ng Manila, yung mga subdivisions nasa periphery. So ang mangyayari, ang mga tao in the morning papasok sa Manila, tapos sa hapon, gabi, babalik sa mga tinatawag nilang subdivisions. Meron na bang tinatawag na zoning rules nung time na yon? Meron na. Ang unang balak nila, parang toll road yan, parang SLEX o NLEX. Hindi dapat pwedeng maglagay ng entrada sa EDSA o buksan yung frontage to commercial establishments. Inumpisahan ang paggawa ng mga kalye at building ayon sa master plan ng Quezon City noong 1940. Carrier planes of the 3rd Fleet shipping in Manila Bay. Pero naudlot ang mga plano sa pagputok ng giyera. Pag sinabing EDSA, siya yung parang mahabang daan. Kasi, tapos yun, talagang dinadaanan ng mga pang-public na mga pang-private. Nung sumiklab yung digmaan, hindi pa tapos yung buong circumferential road. Yung kulang ng panahon na yun ay yung tulay sa Guadalupe. So yung Pasay side, gawa na. Yung side sa Quezon City, gawa na rin. But may portion na bitin. Hindi man tapos, malaki raw ang naging papel noong gera ng dalawang malapad na lane ng EDSA. Tinawag itong Route 54 ng mga Amerikanong sundalo. Nung idineklara ng USAFE, ni MacArthur, na open city yung Manila, hindi na pwedeng dumaan sa Manila yung mga military forces. So dumaan sila sa Highway 54. Lahat sila dumaan doon. So anyone who was going to Bataan at that time, natatandaan na, dumaan kami sa Highway 54. So it served that purpose na legally hindi sila dadaan sa Manila, pero sa environs ng Manila. Pagkatapos ng gera, binalikan raw ng bagong republika ang mga plano. Paunti-unting nagtayo ulit ng mga gusali at inayos ang mga daan. After the war, in-improve yung connection, naging asfalto na 2-lane continuous na, may maliit na bridge sa Guadalupe. Naisip nilang bigyan ng bagong pangalan. So ang unang bagong pangalan after the war, MacArthur Boulevard. Dahil medyo idolo ng mga tao nun si Douglas MacArthur. Nung nasira yung mga kalye after the war, humingi ng tulong yung gobyerno sa US government at pinadala dito yung bureau, ang tinatawag na Bureau of Roads. So for about 6 or 7 years, walang ginawa itong Bureau of Roads kundi i-rehabilitate lahat ng road system ng Manila. At sila ang gumamit ng mga Highway 54. Yung US Army, yung Liberating Army, yan ang mga designation sa
invasion plan nila. Yan ang pinick up ng Bureau of Roads at yan ang ginamit nila. And Hindi raw natuloy ang karamihan ng plano dahil sa kakapusan ng pera. Dahan-dahang nabaliwala ang patakaran ng zoning. nawala yung park. Yung park na yon, dapat kasing laki ng Central Park sa New York. Sumingi ng permit yung developer, sinabi nila, kailangan ng gobyerno ng pera, may lupa dyan, benta niyo sa amin. Okay, I saw this somewhere. Nanatili ang plano para sa Highway 54 bilang circumferential road na palibot at papalayo sa Maynila ang mga karatig bayan. Hindi naman na dapat major boulevard or highway yung EDSA. Ang mas malaking capacity at ang design para sa mas malaking capacity, yung tinatawag mga radial, yung R1, R2, R3, R4. Quezon Boulevard, yung Rizal Avenue, yung Shaw Boulevard, yung mga radials, yung mga nagmumula sa center ng Manila, palabas, kagaya ng Quezon o Espanya. Kumbaga sa gulong, ang circumferential road ay ang paligid ng gulong at ang radial road ay ang mga rayos. Mas malapit ang radial road sa sentro ng gobyerno. Mga Pilipino raw ang gumawa ng kalsada pero ayon pa rin sa plano at pamamahala ng mga Amerikano. Bukid at palahiban daw ang malaking bahagi ng Highway 54 noon. EDSA was already outskirts, provincial. Probinsya na dinadaanan. Beyond Camp Aguinaldo, wala na yan eh. Oo. Wala na mga kabahayan dyan. Naglalaro lang kami guys sa pagitan yan eh. Puro putikan yan noong araw. Wala akong dumadaan na sasakyan. Meron sasakyan po, army pa lang. Si Salvador Moises ay lumaki sa may monumento. Kasama raw siya sa mga nagtrabaho sa Highway 54 pagkatapos ng giyera. Mawak ng McRae noong araw, bulldozer. Kami na nag-aayos itong kasadang ito eh. Isa ako grader noong araw dyan. Ano hong seksyon ng EDSA ang pinagtatrabahuhan nyo? Quezon City hanggang dito ako eh. Pero hindi pa Quezon City noong araw. Sakop pa na Rizal noong araw yan eh. 8 oras daw ang trabaho at 3 piso kada araw ang sweldo ni Mang Badong. Ilang buwan ho kayo, ilang taong ho kayong nagtatrabaho doon bilang grader? 10 taon, 1 linggo meron, 1 linggo wala. Marami ho ba kayo nagtatrabaho noon? Marami ho. Sa bansa ko, may isang sana. Amerikano, mga kasama namin. Iilan lang daw sila Mang Badong na nakatira sa kanilang lugar nang magtrabaho siya sa Highway 54. 1947 yung itayo namin to eh. Wala hong bahay sa tabi? Mga squatter din ho. Ibang-iba raw ang panahon noon. Maluwag ang hangin, diretso lang. Walang pollution. Ngayon po? Sa adikabok lang dito. Hangin ngayon dito, kasama na sakit. Sa EDSA na umikot ang buhay ni Mang Badong. Nang umalis sa construction, kami tumatawag ng pasero. Papuntang Baclaran, ganyan. Nabuhay kami sa pagtatawag-tawag namin ng pasero. Hindi na matandaan ni Mang Badong kung kailan naging EDSA ang Highway 54. Kilala niyo po ba yon si Epifanio de los Santos? Hindi ko po kilala yun. Pero pinangalanan sa kanya? Oo, ang EDSA. Pero hindi ko kilala yung tao niya. Ang representation ng isang kalye ay yung idea ng taong pinangalan sa kanya na siya ay dapat tularan. Pero ngayon, kukwestiyonin naman na yun. Paano matutularan si Epifanio de los Santos? Yung iba nga ho, hindi kilala ko sino si Epifanio de los Santos. Marami yung hindi nakakaunawa kung ano yung ginawa niya. So, siguro ho, dapat usisain muli yan kung ano yung kahalagahan nga ng buhay din ni Ginoong Epifanio de los Santos.